Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we praise you, O Lord God. Amen. We glorify your holy name. Yes, Good Lord. morning, Holy Good morning, Spirit. Lord. Take over in the life of your people. Yes. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagpahiram ng buhay, ng lakas, ng lahat-lahat ng aming personalidad. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa muling binigyan mo kami ng pagkakataon. Panibagong buhay at panibagong sigla, panibagong lakas, panibagong misyon sa bagong taong ito, 2019. We welcome you, O God. We welcome you, O Holy Spirit, in our lives, O Father. We thank you so much for this day, O Lord God. Narito kaming muli ni Brother Dante upang ipahayag ang iyong mensahe sa umagang ito. At dalayan ko po, Ama, na pakalinisin mo ang aming isipan, puso't kalooban, upang sa ganon, maging daluyan kami ng karapat-dapat na mabuting balita na ihahayag namin sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo ay dumating sa bawat tahanan, maghatid ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman, maghatid ng kaliwanagan sa mga nadirimlan, at maghatid ng kalakasan sa mga nanlulupaypay at nanghihina, upang sa ganun, Panginoon, ang buhay namin mayalay namin sa iyo ng buong kalakasan, Lord. Father, we pray, Lord God, na i-bless mo ang mabuting balita, i-bless mo po kami ni Brother Dante, at punuin mo ng kalwalatian mo ang lugar na ito at ang aming puso, O God, upang kami magamit mo mightily, boldly, and powerfully. We thank you, Lord God, and we bring you back all glory, honor, praises, and thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen and Thank you, amen. Lord. Hallelujah! Happy New Year sa inyong lahat. Muli po, araw ng Miyerkules ang programang Daily Bread Program, Wednesday Morning Edition. Ito po ang inyong kasama at kapatid, Brother Dante Armenta, ang ating partner. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year. This is Brother Rex America now in the Philippines. Good morning. Welcome, Holy Spirit. Take over. Ang ating technician, Sister Nery Canyanita, ngayong umaga. At pagpalayo po kayo ng Panginoon sa taong ito. Ay mga nanonood sa Facebook Live video ngayon, nasa YouTube, sumain nyo ang biyaya ng Diyos sa 2019. Happy New Year. Prosperous New Year sa inyong lahat. Thank you. At ang tamang gawain kahapon, unang araw ng January, hallelujah, ang ating pakikinig mabuting balita. At pinagpala ang lahat ng dumalo. Kagabi, doon sa napakaraming tao. Puno ang International House of Prayer. Kasi ang nakakatuwa pa to, kasama buong pamilya. Ang mga bata, naroon lahat silang lahat. Kaya sabi ng punong lingkod, yung lahat nakadumalo, tiyak maging masagana ang 2019 ng lahat ng mga anak ni Yahweh na walang sawang dumadalaw every Tuesday and Saturday. Brother Rex. Amen. Good morning sa ating servant leader, sa kanyang buong pamilya at mga anak. Sa lahat po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa himpinang pinagpala, January 2, at isang bagong taon, isang bagong pagkakataon, isang bagong buhay ang ating pong maranasan sa taong ito. Tandaan nyo, hindi ko ano-anong kasabihan. Basta ang 2019 ay pagpapala na galing kay Yahweh El Shaddai, Brother Rex. Amen. Hindi ko ano-ano mga dapat natin gawin. Isa lang ang ating gawin, magtiwala sa buhay ng Diyos na si Yahweh El Shaddai. Yung right focus po natin, mga kapatid, at ano ang tumpak at tamang focus po natin, siyempre, ang ating Panginoong Jesus. Kung ano-ano mga swerte ang binabanggit natin, pero tandaan nyo, kung hindi kayo magtatrabaho at hindi kayo magtitiwala sa Diyos, wala kayong mangyayari sa swerte-swerte yan. Brother Rex, maghanap buhay tayo at magtiwala sa Panginoon. God will support ang ating buong buhay sa taong ito. Ang sabi ng Diyos ng tao, hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito na ang Ebanghelyo ngayong araw na The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John chapter 1 verses 19 to 28. Ganito po ang wika ng Panginoon sa wikang banyaga. Now this was John's testimonies when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fall to confess, but confessed freely, I am not the Christ. They asked him, then who are you? Are you Elijah? He said, I'm not. Are you the prophet?
He answered, "No." Finally, they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord." Now some Pharisees who had been sent questioned him, "Why then you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophets?" "I baptize with water," John replied, "but among you stands one do not know. He is the one who comes after me, the tongues whose sandals I am not worthy to untie." This all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa wikang Pilipino, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nila muli. Sumagot si Juan, ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta." Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbautismuhan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, Brother Rex, ang Ebanghelyo ngayon nagpapatunay na si Juan Bautista na sinugo ng Diyos doon pa lang sa mensahe ng propeta Isaiah na merong siyang susuguin na sumisigaw sa ilang na maghahanda ng daraanan ng ating tagapagligtas. So, ibig sabihin, Brother Rex, makikita natin na masyadong nakapokus ang mga priest, Levita, kay Juan. Sino siya na ipinangangaral ang Kristong ito, Brother Rex? Bakit nga ba? So, sino nga ba siya? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sila nakapokus ay kay Juan. Bakit nga ba sila nagtatanong ng gano'n na lamang? At gusto nilang makilalang ganap si Juan Bautista, Brother Dante. Oo. Iyon ang kanilang katanungan. Sino ba ikaw? Ano bang masasabi mo sa iyong sarili? Ayon sa mga Libay, sa mga Pharisees, tinatanong si Juan Bautista. Siguro ay dahil sila sinugo, Brother Dante, ng mga high priest upang sa ganun malaman talaga, kasi siguro naniniwala na sila doon sa kapahayagan na kung saan ay may darating na tagapagligtas. At sinisiguro nila kung sino ba. Ito na nga ba? Yun. Kaya tinatanong, Brother Dante. Pero kakaiba ang sagot ni Juan Bautista. Ang sagot niya ay kung ano yung prophecy ni Isaiah. Yes. At ang sabi niya, "The voice of one crying out in the wilderness." Iyon sinasabi ni Juan Bautista ay sabi niya, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang." Na ang sabi, "Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Yun ang sinagot. Hindi niya sinagot na ako si ganito, ako si ganyan. Hindi, wala. Pangalan, walang sinabi. Wala. Alam mo, Brother Lex, sa puntong yan, kung makalat na ang pangalang Jesus, na hindi naman nakikita na kung sino si Kristo Pero si Juan Bautista napakatapang ni pangaral ang Mesiyas na ito. Kaya nabulabog na ang buong kaparian, ang mga Levita na kumakalat ang pangalang ito. At merong Juan na nauna sa Panginoong Jesucristo ang siyang papahayag. Kaya nung siya puntahan ng mga Levita, tinong sino ka ba talaga, Brother Rex?
Oo. Ang mga Pharisees at saka mga Levites ay talagang gusto nilang siguraduhin, Brother Dante. Kasi before, nung unang panahon kasi, ang pangalang Kristo'y laganap, maraming Kristo na nagpapakilala. Napakaraming pangalang Kristo. Kaya sinisigurado nila, ito na yung tunay na Kristo kasi ang daming nagpapakilala sila ang Kristo. Nung unang panahon, ayon sa pag-aaral, Brother Dante, napakalaganap na noon ang pangalang Jesus. Oo. Kaya hindi nila alam, ito na nga ba yung tunay? Kasi maraming Kristong nagpapakilala. Kaya yun po, kaya sinisigurado niya. Pero yung tanong nga nila ay sinagot ni Juan Bautista. Ang sagot na ni Juan siya Bautista. ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. At tuwirin ninyo, yung tinig, pagkatapos yung gagawin ng tinig na yun, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Yung paalaala, Brother Dante. Totoo yan. Make straight the way of the Lord. So nais ng Juan Bautista ito na sa kanyang pagparito, ang mga taong ito talagang maayos sa kanyang mga buhay. Opo. Brother Rex, oo. O yun, ang napakahalaga. Ibig sabihin talaga, Brother Dante, ay tinatanong nila ang Juan Bautistang ito at ang napakagandang sagot ni Juan Bautista ay in-identify niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng relation to another. Relation to dung kay Kristo na kung saan siya yung forerunner. Yung kung saan siya yung tagapanguna. Yes. Sa darating. Siya yung messenger. Oo, siya yun, Brother Dante. Tandaan natin, si Juan Bautista ay pinsan siya ni Jesus mismo. Christ. Anak siya ni Elizabeth. Na anak si Arias, Brother Rex, ating makita na may binanggit siya na hindi siya karapat-dapat magkalagman na kanyang panyapak, Brother Rex. Hindi siya yung mismo Kristo. Pasilin mo ha, pwede niyang ipagyabang ang kanyang sarili, Brother Rex. Pwede niyang sabihin na siya propeta. Pero hindi sinabi na, hindi ako yung propeta. Hindi ako yung Elijah. Brother Rex, ang ganda na sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Pero mo, iniangat niya pa rin, Brother Rex, ang mismong pangalan ni Jesus. Napaganda nung binanggit na yun, Brother Dante, one of the qualities of a good servant of God. Yes. Isa sa katangian ng isang lingkod ng Diyos, yung being humble, yung kababaan ng loob, yun yung katangian ni Kristo Grabe, yung katangian ni Kristo, yung kababaan ng loob na hindi man lang niya sinabi, ako ang Diyos, ako ang anak ng Diyos. Ako yung pagaling. Ako hindi, Brother Dante. Kundi ang sinabi ni Juan Bautista ay, hindi ako karapat-dapat. Sabi ron, dumarating siyang kasunod, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapa. Grabe po yung humility na pinapakita ni Juan Bautista dito sa gospel na ito. Actually, John, binanggit na gospel ni John yan na ang sabi niya, he must increase, I must decrease, Brother Rex. Yan ang declaration ni Juan. Kailangan maitaas ay si Kristo at siya ay maibaba. At sabi niya, ako ay nagbabaptize sa tubig. Pero mas higit sa akin ang darating upang magbaptize sa inyo, Brother Rex, sa Espiritu at katotohanan. Yes, Brother Dante. Kaya mga kapatid, napaganda nitong yung minsaheng ipinararating ni Juan Bautista sa mga katulad natin na naglilingkod sa Diyos. Yung kababaan ng loob ay dapat mangibabaw sa atin. Kasi sabi yun sabi ng salita ng Diyos doon sa sulat sa mga taga-Pilipos na tumutukoy kay Kristo, taglayin natin ang kababaang loob ni Jesus. Yan. Taglayin natin ang kababaang loob ni Kristo. Ito yung kababaang loob ni Kristo na taglay niya yun ng forerunner, yung tagapanguna, si Juan Bautista. Kung ikaw ay tagapanguna, siyempre dapat ang qualities noong taong pinangungunahan mo ay taglay mo dapat. Una, na habang nagpapaliwanag ka, ang mensahe, talagang dapat talagang ang maitaas talaga ang kanyang pangalan. Tama ka, hindi ikaw dapat, hindi tayo. Kasi tayo lamang ay ambassador, forerunners tayo, messenger tayo, representative lang tayo. Pero dapat natin gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon upang makilala ng lubos itong Messiah to, Brother Rex. Kaya yun ang napakaganda, hindi itinaas ni Juan Bautista ang sarili niya at hindi niya inangkin yung tupa ng Panginoon. Mahirap ngayon, marami nag-aangkin ng tupa ng may tupa. Brother Rex, diba, no? may nagdideclare pa nga, siya ng Kristo. Mahirap yun, Brother Dante. Siya na tagapagligtas, Brother Rex. Kaya nga, lumalabas, yung nangyayari ngayon, Brother Dante, ay hindi yung nangyari noon. Kaya noon, maraming nagpapakilala na siya ang Kristo noong unang panahon. Kaya nga, sinisigurado ng mga Levites at ng mga Paris,
ng mga priest na ito na nga ba yung Kristo? So, yun, sinisigurado nila, yung nangyari noon, nangyayari ngayon, Brother Dante. Kaya, kung ngayon ay may nagpapakilalang siya ang Misaya, tagapagligtas na siya. Ang tagapagligtas. Oh my God. Na kung hindi ka dadaan sa kanya at hindi mo siya tatanggapin na siya yung Misaya, abay, delikado yun. Hindi ka kabilang sa kanilang ano kaya yun? Misaya o may sayad? May sayad. Hindi. Sorry kami sorry, kasi Padex, totoo yan kasi nakakalungkot eh. Nagdi-declare sila, talagang makita mo talaga. Ako'y nalulungkot sapagkat nung tinawag kanyang pangalan, biglang nagtayuan ng mga tao ng palakpakan at nakataas sa mga kamay na, Diyos ko, Panginoon, sabi ko, umiiyak ko, sabi ko, hindi siyang tagapagligtas. Yung wrong focus ng mali, tao. Hindi dapat siya ang dapat sambahin ng tao. Merong Jesus na napako sa krus na pati na buhay. Ang kanyang pangalan ni Jesus na siya, Messiah, mismo si Kristo. Nagdideclare siya na siya tagapagligtas, brother. Yes, Brother Dante, that's wrong. Kaya nga sabi ni John the Baptist, what is important bakit si John hindi nag-declare? John's recognition that he does not proclaim himself. Kita mo na. Hindi niya ipinahayag ang sarili niya. Si John na yan. Hindi man lang niya sinabi, ako si Juan Bautista. Puspos ng Espiritu Santo yan. Hindi niya binanggit yung pangalan niya. Oo. O, diba? Isinikreto niya yung pangalan niya. Ang sinabi niya, yung kung ano yung kapahayagan ng Diyos kay Propeta Isaias, Brother Dante, na siya, yung tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. At sinabi niya, hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Ayun ang kagandahan ng being humble with the Lord. Yung kababaan ng loob, hindi siya nagmataas, hindi siya nagmayabang, hindi niya inangkin yung tupa ng Panginoon. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang sarili, Brother Dante. Yan ang nangyari sa punong lingkod nang ipatawag ng buong obispo sa gitna ng obispuhan. At ang sabi niya lang, nais ko lang pong ibahagi ang ginawa ni Jesus sa buhay ko sa lahat ng tao na mayroong Diyos na buhay. Brother Rex, hindi niya iniangat ang kanyang sarili. Hindi inangat ang gawain ng El Shaddai. Hindi inangat. Ang iniangat niya, yung Jesus na nagbago na kanyang buhay, na tumawag sa kanya, na nagpapagaling ng karamdaman, gumagawa ng himala, yun ang kanyang ipinakilala sa lahat ng kataas-taasang hierarchy. Amen. Kaya yun dapat, Brother Dante, ang iparating natin sa buong mundo, na wag nating itaas ang sarili natin, wag nating sabihin na, oy, nang dahil sa akin, kaya nangyari yan. Hindi dapat, taas natin ang Panginoon na siyang focus ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. At yung pangalawa, Brother Rex, eto ngayon, may trabaho tayo bilang mga mananampalataya. Ano yun? Bilang mga magagawa. It's time to proclaim the name of Jesus. Yes. Bring Jesus to the whole world. Yes. Use social media. Amen. Brother Rex, lahat ng inyong kailangan na i-share ang Panginoon, i-share natin sapagkat we are now like John the Baptist today na mga mananampalataya nang dapat nating iparangalan ay ating Panginoong Jesucristo. It's time, this 2019, bring Jesus to the whole world that merong Diyos na nagligtas ng pangalan niya Jesus. Yes, gamitin natin ang lahat ng sources para sa ganun ay maipalaganap ang mabuting balita throughout the world, Brother Dante. Sabi ni Pope Francis, use social media in evangelization and not in a nonsense confrontation. Correct. Kailangan kasi kaya ang ipopost natin doon sa mga Facebook o sa mga social media yung patungkol sa mabuting balita. Correct. Hindi yung masamang balita. Alam mo si John, biruin mo si John, hindi niya pinakilala yung sarili niya kung sino si John the Baptist. Ang ipinakilala niya ng Diyos, si Jesus na Misaya na nakasunod ko na magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Hindi karapat-dapat kanugod-lugod sa kanya, pero ito inihahanda ko kayo. Tuwirin nyo ang inyong mga landasin sapagkat darating ang tagapagligtas na ito, Brother Rex. Kaya napakahalaga yung bilin ng sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Kasi hanggat hindi natin tinutuwid yung ating mga sarili na siyang sinasabi rito na daraanan ng Panginoon, hindi natin po pwedeng sabihin, ako'y tunay na Kristiyano. Hindi natin po pwedeng, we are a Christian. Kasi
taglay natin yung pangalan ni Kristo, Christian. Baka yung tiyan lang natin ang nakikita. Tama-tama. Ngayong taong pumasok na ito kung tayo ay na-fail, nabigo tayo, hindi natin natupad mga nakaraang panahon, 2018, ngayong 2019, it's time to start, Brother. Tama-tama, Ebanghelyo. It's start na tayo ay sumunod sa panawagan ng Panginoon, strength ang ating mga buhay, maging holy, perfect, banal tayo, upang si Kristo ay makilalang lubos ng lahat ng tao. Hindi ka man makapangaral, makita sa buhay mo ang matuwid na buhay, Brother. Amen. Si Kristo makikita sa iyo. Oo. Yun ang napakahalaga. Ito yung tinutukoy na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon, kasi pag tinuwid natin ang ating mga buhay, ang Panginoong Hesus ang mangingibabaw. Amen. Si Kristo magiging tunay tayong witness ni Christ. Yes. Are we a true witness of Christ, or maybe we are witness of Satan? Kung si Satanas ang nakikita sa atin, yung ugali ni Satanas ang nakikita sa atin, we are not a truly witness of Christ. Yes. Let's Jesus be the center of our life. Yes, Brother Dante. Yes. Kaya yun, sabi rito sa Daily Gospel, mga kapatid, sabi ron, it is impossible to name the identity of a Christian except by reference to the one. Ang tinutukoy ay si Kristo, the one we follow. Unworthy as we may be, we are called to clear a path for Him in our families, our communities, our places or work, and our moment in history. So, you will say, Lord, today, 2019, I will follow you. I will obey your command. I will obey whatever you want, Lord Jesus. Yes. So, lahat ng gagawin ko, susundin ko. I will follow you, whatever happen, Lord. So, basta ang mahalaga, masunod ko ang kalooban mo, at yung ginagawa ay mapasa akin at ma-share ko sa lahat ng tao na mayroong Diyos na nagpapala ng buhay, nagbabago ng buhay, Brother Rex. Oo, kaya nga, Brother Dante, yung sinabing tuwirin ninyo ang daraan ng Panginoon, alam niyo po, Brother Dante, alam ng sarili natin, ang pagkatao natin, kung ano yung kapalpakan natin. Totoo yan. Ang Diyos at ang sarili natin, ang nakaalam ng kapalpakan natin, kaya dapat yun ang tuwirin na natin. Ano ba yung kapalpakan natin mula pa noong nakaraang taon, bagong taon na ngayon? Ano yung kapalpakan natin? Ang dami natin, maaring maling ugali, maaring yung mga maling ginagawa natin against the will of God, o maaring maling paglilingkod. Dapat tuwirin natin yan, Brother Dante. Ang napakaganda na binabanggit, Brother Rex. Alam mo, sa umagang ito, kanya umaga, I was crying kay Lord talaga. Sabi ko, Panginoon, yung lahat na kapalpakan ko noong 2018, ayoko nang dalhin sa 2019, ayoko na, Lord, maging fruitful Christian ako. Yung bang isabuhay ko bilang mangangaral mo. Kasi kahit kami mga nangangaral, matigas pa rin ang aming ulo. Pasuway pa rin kami sa iyong mga salita. Kaya nakakadoko-doko buhay namin. So inaamin ko talagang napakahina namin. Pero Lord, this 2019, kailangan makaubig kami sa iyong salita. Mapalo ka namin. Yung aming pinangangaral may sa buhay namin, Patrick. Yes, alam mo, pag hindi mo sinabi yan kasi, hindi ka lalaya talaga. Yes, yes. Patrick, kaya nga sabi ko, Holy Spirit, take over talaga ng buhay namin. Napakahalaga nun. Control our emotion. To take over the Holy Spirit in our lives, mga kapatid. Kaya yun ang napakahalaga, yung fire of the Spirit of the Lord, yung bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, yun yung third person, yun yung personality ng Holy Spirit. Pero ang mahalaga yung fire, which is the anointing. The anointing, the power that we receive from Him. Hallelujah. Yun ang napakahalaga, na siya yung nagtutuwid sa atin. Walang makapagtutuwid sa atin, walang makapagbabago sa atin. Sinasabi ng kanyang salita that because of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, yun po ang susunog. Yung fire na yun ang susunog, tutupok sa lahat ng kahinaan natin. At mararanasan natin yan every time we attend sa mga gawain, Brother Rex. At ang ating mga kasama mga tao, talagang mga puspos ng Espiritu. Kaya nga yung ating mga kasama mga tao, be sure this company na mga kasama mo, mga taong filled ng Holy Spirit. Yes, napakahalaga po nun. At talagang babay sa Espiritu, at talagang nagsasabuhay sa tahan ng Diyos. Lagi nasa gawain, hindi uma-absent.
So, siguro, yung kahilingan mo sa taong ito, magyayari. Kaya, tuwan-tuwa ko sabi ko, Lord, thank you. Wednesday again, kasama ko na naman si Brother X, we will shout to the whole world that Jesus is alive, Jesus is great, si Jesus. Kasi ang ganda-ganda ng Ebanghelyo. Hallelujah. Diba? Basta tandaan po natin, mga kapatid, Brother Dante, na we are not perfect. Sabi ni Kristo, no one is perfect, no one is righteous, only Christ is the righteous one and the holy one. But remember, when we receive Him in our lives, pag tinanggap natin siya sa ating buhay, He always imparting us, ini-impart sa atin ng Panginoon yung holiness niya at yung kanyang righteousness. Kung nung nakaraang taon, lagi kang absent sa gawain, hindi ka dumadaro sa gawain, be sure this year, yes, ibigay mo ang iyong buong panahon. Amen. Kasi talagang dumarating ang pagkakataon, ang buhay taon hindi mo hawak. Yes, Brother Dante. Pag kami pinakita po ng lingkod, ang buhay, ang kamatayan, ang pagsilang, hawak na kamay ng Diyos. Yes. Paano hahawakan ng Diyos sa kamay mo kung ikaw ay laging wala sa gawain niya? Glory. Brother, Kaya po napakahalaga yun. At huwag kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Hebrews 10:25, yamang nalalapit na ang pagbabalik ni Jesus. Kaya po napakahalaga, huwag tayong liliban, huwag tayong a-absent, huwag tayong uuwi ng maaga. Yan, kaya po napakahalaga. Yan ang tinatawag na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Iayos na natin ang ating buhay. Itong taong ito. Yes, Brother Dante. Kung alam natin yung ating kapalpakan, masarap yung may desire tayo to change. Mayroong tayong pagnanasa na mabago yung buhay natin. Siguro, Brother Rex, ating isummarize natin. Ano yung kapalpakan mo last year na talaga nagpahina sa'yo sa pananampalataya? Tapos ngayon, anong dapat mong gawin, Brother Rex? Dapat meron tayong date ng ganyan, ni Brother Rex, di ba? Alam mo, sa akin kasi, alam ko, kung aaminin mo, Brother Dante, ang kahinaan ng isang lalaki ay yung lust of the flesh. Totoo yan. Pita na lamang po. Kaya nga minsan ay may mga taong nadaraig, natatangay, kaya may asawa na, nangangalo niya. May mga tao kahit na ikoon. But at sa atin, sa buhay natin, hindi naman yun. Kasi marami po yung tinatawag lust of the flesh. Maraming bagay yun. Yung mag-isip ka lang ng malaswa. Yung gumawa ka at magbasa ng kung ano-anong kalaswaan. Yung bang dapat ay ituwid na natin yung mali nating buhay. Brother Rex, nangyari sa atin yan. Dumating ako dyan sa puntong yan eh. So, sa isang mga mangangaral, kagaya natin, maraming tayong mga tuksong babae. Ito, diretsuhin ko na. So, siyempre, hindi mo mawala yan. Yes. Pero alam mo na may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, nangangaral ka, may katungkulong ka sa gawain. At kung makikita ng mga tao na ikaw ay may kinakasamang hindi mo asawa, Brother Rex, siguro naman may isip mo, Brother Rex, na mali itong ginagawa natin. Now, kailan pa tayo magbabago? Yes. Nangangaral tayo sa tanan Diyos. Ang ating taliwas naman ang ating mga ginagawa. Yun ang binabagay ni Brother Rex. It's time to, yung ating mga liko-likong landas, tuwiran natin. Itong tao ito. Yan ang sinasabing tuwirin ang daraanan. I pray that the grace of God, Brother Rex, sa ating mga preacher, mga manggagawa sa buong gawain na ito, ay talagang tumayo at panindigan sa salita ng Diyos. Yes, yun ang napakahalaga. Yung paninindigan, nandun tayo sa focus. The right focus is Jesus, the Word of God, at yun po ang napakahalaga kasi yun dapat ang siyang magtuwid sa buhay natin. Sabi roon sa awit ng yung thy word is the lamp of our feet. Yes. Yun dapat ang magliwanag sa atin, Brother Dante, kasi hindi tama talaga na kung tayo po'y natatangay pa doon sa bagay na yun, ang mahalaga sa atin may desire tayo na magbago. Yes. Sabi ni Saint Peter, sabi ni Saint Peter ni San Pedro ay yamang ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo. Ano man ang inyong ginagawa. Delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Yes. So mahalaga yung desire. Mahalaga yung ating pagnanasa na mabago kasi hindi naman tayo magiging biglang matuwid. Hindi naman tayo nagsasabing tayo matuwid na. But remember, yung desire ng puso natin sa pagbabalik ni Kristo, yung nananatili yung desire ng puso natin na tayo gustong magbago. Meron kang mithiin. Yes. Na gusto mo magbago talaga. Na taong ito, let us declare ng ating buhay,
ibigay sa grasya ng ating Panginoon. Kasi talagang mahina ang tao. Inaamin namin, mahina talagang tao. Wala pwedeng pagyabang. Maging si Juan Bautista, hindi nagyabang sa sarili niya. Oo. Iniangat ng Panginoon. Now, ganun din sa atin, bilang sa mga mangaral, kailangan it's time to put into practice what we preach. Oo, kaya nga po. Walk. Ano ba yung talk and walk? Walk and talk. Kung ano yung sinasabi mo, lakaran mo yun. Oo, yun. Kung ano yung sinasabi natin, yun ang ating gawin. Ano? Yun. Kung ano ang ating mga ipinapahayag, yun ang ating gawin. Kasi kailangan pong maiwasan po natin at papagtagumpay natin yung tukso na estratehiya ng demonyo, yung tinatawag na yung laging sinasabi natin, Brother Dante, yung anong sabi diyan? Yung 4G. Ano yung dati nung 3G. Ang G. 4G, alam mo yung una, ano yun? Una, gold. Gold. Ang ibig sabihin, yung gold, Sa pera. nagre-represent sa ginto o kayamanan o pera. Don't touch Yan. that first G. Diba? Gold. Gold. There's Kaya dapat yan po ang estratehiya na ginagamit ng demonyo ngayon. Maraming bumabagsak na naglilingkod sa Diyos dahil na-tempt, natukso sa G, Unang sa gold. G. Yan. Sa gold. Pangalawang G is the glory of God. Glory. So, siyang Yung naluluwalhati. kaluwalhatian na dapat ay sa Diyos, Sa kanya punta. ay inaangkin. Si Juan Bautista, hindi niya inangkin. Yes. And the 3G, ang pinakamatindi na marami bumabagsak ay sa girl. Girls. Brother. Ayun. Noon 3G. Oo. Ngayon 4G Ano na. ba yung isang G? Kaya alam mo sa internet kasi mas malakas kapag 4G. Ay ngayon, noon dati 3G. 3G. Ay ngayon, yung kung may girls, may gay. Ayun. Ayun. Totoo yun. Yun. Gay. Kaya may mga natutokso dahil sa gay. Correct. Kaya mayroong same-sex marriage. Mayroong natutokso, pareha silang lalaki, pareha silang babae. Kaya yan ay estratehiya ng demonyo. Tama. Dati 3G, Ngayon 4G. Yung gay ang matindi Kung din 4G, malakas ang internet kapag 4G. Yun. Ay ganun po kay Satan. Yes. Si Satanas, 4 na estratehiya ang ginagamit para ibagsak ang tao. So, sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, kung makikita natin, dapat bilang isang Juan Bautista at panahon na ito, 2019, let us proclaim Jesus. Yes. Itaas sa kanyang pangalan, siya ipapakilala natin. Alex. At pangalawa, Tuwirin. habang pinapakilala mo siya, ang buhay na dapat ngayong taong ito maging matuwid. Yes. Alex. Yan ang pangalawa. Oo. Let us focus to what Jesus said. Obey sa kanya kalooban. Kung mga nakaraang panahon, di tayo nakasunod, palpak tayo, failure tayo. It's time, sa unang pagpasok ng Enerong ito, it's time naging matuwid ang ating buong landas, ang ating buong buhay. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. Yung mga kinakasamang hindi mo asawa. Padrex, yung iyong mga ginagawang puro kapalpakan sa hindi kalooban ng Diyos. Forget it, Padrex. Move forward. Parang Ebanghelyo ay magpatuloy na may bahagi sa buong mundo, Brother Rex. Sabi nga, Brother Dante, sa isang awit ay, do not preach what you do not know. Yes. Do not preach what you do not practice. Huwag mong ipahayag kung hindi mo naman sinasabuhay yung sinasabi mo. Practice what kailangan you preach. We need to practice what we preach. Totoo. Kung ano po yung ating ipinipreach, kung ano ating pinapahayag, kailangan ito'y gawin natin, isabuhay natin. Yun, Brother Dante. Sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, kung meron man kayong pamilya, it's time to stop. Yes. Kung may nililigawan kayong mga dalaga at binata, may mga asawa, but it's time to stop it. Wala pong nalilihim sa Diyos. Naggugulo ang gawain ng Panginoon kapag nabalitaan na may mga relationship ang bawat isang mga manggagawa. Totoo yan. Na hindi naman tunay na mag-aasawa. It's time to stop it. Sa panahon na ito, huwag tayong tumulad sa mga pariseo mapagpaimbabaw. Gawin natin ang ginawa ni Juan Bautista. Bilang isang embahador, messenger, Brother Rex, let us share the truth of the gospel. Huwag tayong matakot. Dalhin ang Ebanghelyo. Napakahalaga niyan, Brother Dante. Tandaan po natin, hindi lang po sa ministeryong ito, kundi sa lahat ng ministeryo, even in the church, ay nangyayari ang immorality. Yan po'y sakit ng bawat ministeryo.
Kaya minsan mapapansin mo bakit nagkaganito si ganito, nagkaganito sa ganito. Kasi ang sakit ng ministry, sakit ng church, sakit ng lahat ng naglilingkod, hindi lang sa ministeryo ito, kundi sa lahat, even the church, mga kapatid, ay may nangyayari sometimes immorality. Because no one is perfect. Only Christ is perfect. Now, the message of God is, sabi ron, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Yan ang maganda. Tuwirin nating lahat. At ang sino ba kaya nga inuutos tuwirin ninyo? Hindi tayo. Hindi naman tayo robot na ang Panginoon ay bubuhatin ka at para baguhin ka. Tayo ang magbabago sa pamagitan ng pagpapahintulot sa Diyos, Brother Dante. Hindi pwedeng iasa na lang natin, Lord, baguhin mo ako, wala ka namang ginagawa. Correct! So gawin natin, Brother Dante, sapagkat pag hindi natin ginawa yun, mananatili tayo sa sakit natin. Ano yung sakit natin? Immorality. Kaya ngayong taong ito, sabi nga ni Brother Rex ng Ebanghelyo, so tandaan natin, Brother Dante. tuwirin natin. Oo. Even in the church, even in the community, even in the society, in the family, hindi po mababago ang buhay natin at hindi tayo makalalaya sa sakit na immorality. Marami pong ibig sabihin ng immorality. Napakarami. Sa 4G na lang po, yan po'y immorality. Gold, girls, glory, and gay. Kung nais natin maging matuwid ang 2019 na ito, at mga kalooban, let us not the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to guide us. To teach us. Amen. To empower us. Amen. Kailangan pasakop tayo. Submit to the power of the Holy Spirit. And mangyayari yan, if Jesus Christ will be the center of your life, magiging matuwid ang ating landasin. Amen. Yes. Thank you, Lord. Panginoon. Amen. Gawi na paragid ang mali at hindi ka siya sa may kapal. Kung ang unang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Mga tweet, bakong landas, tinuwid na ng Mesiyas, patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Amen. Yes. Mayroon bang tuwid ang isip na naglilinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dating niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan may isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na paragi ng mali at hindi ka siya sa may kapal. Amen. Amen. Nun bang Tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, na ang isinuot ay dating niyang. Siyempre wala. Mayroon alak na mamahalin, kung kailangan may isalin. Bagong tapayan. Ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumari? Kalimutan mo na ang galit. Ngayon ikapalit. Ang kapalit. Pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Yes. Mga bakong landas, tinuwid na ng Mesiyas. Patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Ganda ng awit no? Now, kung talagang alam mong ligtas ka, patunayan mo yung dinadaanan mo, yun talagang matuwid. Correct.
in the right path. At saka hindi ka pwede magsuot ng lumang damit na bagong paligo ka, mabaho ka. Ibig sabihin kasi yun yung binabalikan mo yung dati mong Correct. Sabi ng anghel ay wag na kayong daraan sa dating daan. Yes. Anong tinutukoy na dating daan? Yung luma mong buhay, wag mo nang babalikan. Yung pinagdaanan mo dati. Yung alak na mamahalin, pag inilagay mo sa lumang sisidlan, puputok yan. Yes. Kailangan bago din dapat talaga. Kaya itong taong ito, bagong taon, bagong pagkakataon, bagong buhay. Kaya napaganda nung nangyari nung bagong taon sa bahay namin, nagpaputok din kami pero artificial na paputok. Inirecord yung mga putok, tapos inilagay sa sound system, so parang puto ka na. Diba, no? So dapat ganun tayo. Mag-isip tayo ng mga bagay wala pang gastos. Oo, diba, no? Walang gastos. Maglagay ka ng sound system na malakas, recorded yung putok, ay di, wala pang Nais naming dagdagan ni Brother Rex ang ating mga nangyayari kasi nung unang January, unang nakita ko sa television nagpunsoy siya na ang sabi niya para buwinasin kayo at sumagana ngayong taon, mag-ipon kayo ng 12 mga prutas, magsuot kayo ng mga yung mga polka sa kulay pula, maglagay ng palay sa pintuan. Kung hindi ka magtatrabaho at magtitiwala sa Diyos, wala rin mangyayari. Ano ang tawag yan, Brother Dante? Anong tawag? That is counterfeit. Ang ibig sabihin ng counterfeit kasi, kung ano yung truth ay tinatapatan ng kasinungalingan. Yes. So, ang Panginoon kasi noon ay nangangaral ng matuwid, pero tinatapatan ng kasinungalingan. Counterfeit ang tawag doon. Para ang tao'y iligaw. Ang tao ay dalhin doon sa wrong focus. Mahalaga yung right focus, and the right focus is Jesus, the Word of God. Correct. Kasi ito naman mga tao, mamimili. Ang iniisip nila, ang pagpapala nasa prutas, ang pagpapala nasa pokatas. Ay, paano ang Diyos? Oo, nawawala. Siya yung nagbigay ng pagpapala sa atin. Kaya sa himpilang ito at ang gawain ito, walang itinataas dito kundi ang pangalan ni Yahweh El Shaddai. Yes, so tandaan natin ang strategy ng demonyo ay 4G. Kung malakas ang 4G po sa internet, so ano po yon? Gold, representing yung money, lahat ng natutukso tayo sa mga ganyan. Glory, yung kalwalatian ay dapat ay para sa Diyos lang. Girls, yung pangatlong G. And finally, gay. Mga bakla na mga nagpapalit ng mga kasarian na hindi naman kalooban ng strategy ng demonyo. Kaya inaanyahan po namin kayo muli sa araw ng Sabado ang ating Saturday Family Appointment. Yes, balik tayo. Ngayon, tuloy na ang gawain natin Brother. Meron ka ng announcement natin. Ang tapat pa po, Taguig Pateros Pasig, ang sponsor this coming Saturday. Kaya tinatawagan ko ang mga taga-tapat pa, tayo po ang sponsor this coming Saturday. At ngayong Friday ay Diocese and Assembly Masalino Rally ng Pampanga sa Bensigiao Sports Complex, San Fernando, Pampanga. Yan po ang ating paalaala. At ngayon po, napakalagang paalaala, general meeting po ng lahat ng preachers ng Amorsolo at yung lahat ng kapartner nila na diocesan preacher na going to province. May general meeting po tayo ngayon alas 8 sa 4th floor. Ayan. Kapag kayo umabsent, absent kayo, delikado. Mga kapatid, kaya po wag kayong paalala ng mga misis nila. Baka hindi nakikinig sa share yung mga asawa ninyo, lahat ng mga preacher, mga manggagawa preacher na hayo sa probinsya, sa Metro Manila. At pati yung mga disciple ng Amorsolo. Yes. Yan, so, okay. Para sa ating pagsisimulang muli sa taong ito na gawain. Okay, mamaya po nandyan tayo sa Five Wounds, Paris. Araw po ng Miyerkules, Five Wounds sa Las Piñas at Talon. At tapos po bukas, Thursday, nandyan po tayo sa Our Lady of the Rich Paris. Alam mo yung Rich Paris? Mayaman yan. Yun yung poor Paris ay dapat ay maging rich. Rich, yes. Yan. Diyan po sa may tenement, po sa covered court ang gawain. Friday tayo po ay may broadcast dito po sa Amorsolo, 9 to 11. Nung gabi na naman. Yes. Ikaw na naman. Yes, mas maganda. Talaga namang suki-suki ka. Every Wednesday, Thursday, and Friday po, prayer meeting dito po sa Amorsolo. Mamaya 6 to 9 ng gabi. Oo. Ayan. At abagan ka na lang ng mga nagpapapray sa'yo pag doon ka na nakatira sa Ambel Mansion. Yan, malapit na yan. Okay. Doon ka pinatitira ng libro. Oo nga. Diyan tayo titira. At para may makasama tayo. Okay, so, yung po mga nangangailangan ng mga kalusugan ninyo, ingatan po niyo ang pagkain ninyo.
Balanced diet po kayo. Yan, take care of ourselves, Brother Dante. Ano? Yes, kailangan. We need to take Kailangan mga supplement tayo, Yes. herbal lang tayo, mga damo lang tayo. Kasi naandyan po. Uy, masama yung damo. Hindi yung damo na marijuana, ha? Yan, meron tayong honey, organic egg, meron tayong miracle herbal healing oil na napakagaling sa cancer yan. Ginagamit ng Panginoon, miracle herbal healing oil, tsaka yung rub oil natin na very powerful yan. So, meron tayo sa Amber niyan. No? Purihin ng Panginoon. Abisa sa yung mga na-stroke aromatherapy. Yes, yung mga pure honey, honey cider, napakatindi niyan. Na ginagamit ng instrumento ng Panginoon. Lahat po yan na mga natural, gamitin natin yan. No? Una, ang papagaling, walang iba kundi si Jesus Christ. And remember, our body is the temple of the Spirit. We need to take care of it, mga kapatid, sa pamagitan po, huwag nating hayaang bumagsak ang immune system natin para tayong dapuan ng sakit. Yes. So yun, mga advices ni Brother Dante, tandaan po natin, napakahalaga, na ingatan po natin ang ating mga sarili. Para hindi makasakit, every morning, inhale, exhale tayo. Tapos, pasikat ng araw, walking tayo, jogging, tama si Brother Mike. Then, drink more water. Tapos, yung inyong pagtulog, be on time. Huwag mag-isip ng negatibo. At balanced diet po tayo. Yes. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Bawal makasakit sa gawain nito. Yes, bawal na bawal. Yan po yung nag-aaral sa akin yan. Aral sa akin yan. Sabi ka ni Brother Mike, yan ang aral kay Brother Dante yan. Brother Rex, manalangin tayo. Okay. Lahat na may karamdaman, hawak kamay sa radyo. Kamay. Yung mga nasa YouTube, kami ni Brother Rex, manalangin sa inyo. Yes. Samahan ko po kayo manalangin ngayong oras na ito. Manalangin tayo, Sister Mary. Glory. Aming Ama, nagpapasalamat Yes, kami. O God. Thank you, Lord. Kami ngayon ng Juan Bautista. Yes, we pray, O God. Na sumisigaw sa ilang Yes, Lord. tuwirin ang aming Thank mga you so daraanan. much. Thank you so much, Lord, ikaw ang aming maitaas. Glory. Ngayong taong ito, Panginoon, Yes, in the kalimutan name namin of ang mga Jesus. nakaraan sa aming buhay. Yes, we pray. Na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Yes, O God. Mga buhay na, Thank you. Panginoon, Glory. na walang kabuluhan, Amen. Panginoon, sa iyong harapan. Amen. We want to obey, to follow your word. Yes, Father Holy in heaven, Spirit, take over. Hallelujah. Pangunahan mo kami. Yes, Father in And heaven. today, Oh, dalangin glory. namin balis lahat na may Oh, karamdaman. glory. Yes, oh, lahat God. na may sakit. Yes, O We God. pray for complete healing Oh, and deliverance. glory. Thank you. Na ngayong taong ito, Thank you. Thank tanggalin you, mo na ang thank lahat you, ng karamdaman, thank you, sakit sa Lord. katawan ng Yes, iyong mga oh, anak. Lord, in Jesus Sino man Christ's siya, name. In Jesus nasa tabi na Christ's kanyang radyo, Hallelujah. sa YouTube, sa Oh, internet, glory. sa Facebook. Yes, Father. Lord, we declare healing and pray. deliverance We sa kanya. pray, O Lord. I-bless sa kanyang kalusugan. We pray. I-bless sa kanyang In Jesus' pamilya. name. Ang Yes. kanyang trabaho. Glory. Tindahan, negosyo. Amen. Hanap buhay. Amen. Pagpalain mo po, Panginoon. Yes, Father. Ang aming mga kapatid na sumasay panalangin. Thank you. Hindi man mapakit ang mga Oh, pangalan nila. glory. Kailan mo silang nangangailangan Yes. ng tulong. In Jesus' Tugunin ang name. pangangailangan We nila. pray. Especially sa financial, Oh, glory. emotional, Yes. physical, Thank spiritual you. especially. Thank you. Bless mo po, We Panginoon. pray. Ang aming servant leader, Amen. kalakasan ng katawan, Hallelujah. Stabilidad ng kanyang mga Yes. anak at apostolon, Yes. ang aming nag-education namin, Hallelujah. Pedro Vargas, ang Yes. lahat ng mga elder disciple, Thank you. ang aming mga staff, Sir Yes. Carol Fernand, Hallelujah. Sir Bell, Panginoon, i-bless mo siya. Oh, Nalalapit glory. niyang kasal, Panginoon. Amen. At si Brother Mel Marcos, ganun din Sir Connie, Helen Lolit Bilen, Yes. Sir Dennis Guerra, yung mga nasa accounting department, yung mga Yes. nasa kooperatibang staff. Thank Bless you, ang God. lahat ng mga manggagawa Thank you. ng DWXI Thank you. Prayer Partners, Glory. mga nasa abroad, Amen. sa bansang Pilipinas, lahat ng council, lahat ng preachers, Oh, lahat Jesus ng young Christ. evangelists, We pray. lahat ng mga We covenant pray. members. We pray. Bless all the members We of this pray. ministry. Yes, in Bless ang Jesus' DWXI. name. In Jesus' Brother name we pray. Rex and Luis sa Amerika. Yes, Father. And family, Thank Armenta you. family, Sister Thank Myra, you. Sister Neri. Yes, Father. I-bless ang lahat Hallelujah. ng kasapi ng gawain na ito. Amen. I-bless ang gawain na ito. Yes, Sino in man siya, Jesus' name. nasa sa kanyang We tabi ng pray. radyo, Yes. pagpalain na kanyang Glory. buhay, ang kanyang Glory. hanap buhay, Yes, negosyo, in Jesus' ang kanyang name. kalusugan, In Jesus' sa pangalan ni name. Jesus. Amen. We also pray for the peace, Hallelujah. Panginoon, and prosperity sa aming Glory. bansang Pilipinas, Yes. na umunang sumagana. Amen. Ingatan mo, Presidente Duterte. Amen. We also pray for the peace in Jerusalem. Yes. Pinagpapala namin, Yes. Madex, ang In lahat ng Jesus' Hudyo name we sa pray. buong mundo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, inagin namin ngayon pa lang, pinagpala mo na kami. Amen. Taang 2019, magiging masaganan mauna ang Yes. buhay. Sa kanan ni Jesus, sa kanan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang lahat ay Amen. magsabi ng Amen. Hallelujah. God's willing po. Babalik kami mamaya 11 to 12. Di ba, Direct kami Karunungan Forever Counseling Program. At muli po, basta nagpapaalam sa inyo ang inyong mga nakasama ngayong umaga.
Yes, ito po si Brother Rex America. Kayong nanonood ngayon po sa Channel of Blessing, Take Over Holy Spirit. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Brother Rex America, now in the Philippine Island. Good morning, Holy Spirit. God bless. Ito po si Brother Dante Armenta, ang ating technician, Sister Nelly Canarita. Tandaan ninyo, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng sa mga sa Diyos ay walang imposible. God bless you and Happy New Year. Happy New Year to all of you. God bless you. Antabayan po ang express